Mamamatay akong hindi man lang makikita ang mahal kong bayan. Kayo mga nakasaksi nito, batiin ninyo siya. At huwag sanang kalimutan. Kaming mga namatay at natanggol sa inang bayan. Ikinagagalang ko. Mabuti kung ganoon, Padre Damaso. Ako din. Ako din. Magandang gabi sa inyo, Padre. Gayon din sa inyo, Binibini at Ginoo. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng kaibigan kong si Don Rafael Ibarra. Kakarating lang niya galing Europa. Kinararangan ko pong makilala kayo lahat. Aba, naririto pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kinagagalak ko po kayo makilala. Paumanhin, Ginoo, kung ako may nagkamali. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga, si Padre Damaso. Ngunit hindi kailanman ako naging kaibigan ng iyong ama. Ikaw nga ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po. Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo. Nakilala at nakasama ko na iyong ama at tunay niyang marangal siyang tao. Salamat sa iyong papuri sa aking ama, Ginoo. Nang dahil sa sinabi mo, tila ba'y nabunutan ng tinik ang aking dibdib. Sagling nawala ang aking pag-aalinlangan sa kanyang sinabi. Pagtanto ko, Magandang gabi mga Ginoo at Binibini. Nakahanda na po ang iyong mga hapon. Ang upuang ito ay nakalaan sa inyo, Padre Damaso. Higit kayong mas nakakatanda, mas mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman ako ganoong katanda. Sa tingin ko, ikaw ang para sa upang ito sapagkat ikaw ang kurang ng bayan ito. Ngunit sumusunod lamang ako sa iyong pinag-uutos, Padre. Hindi ko inuutos. Hindi ko inuutos. Oh, Captain Tiago, halina't saluhan mo kami. Dito ka naman po sa upuan. Ako, huwag ka nang tumindig. Ang salo-salong ito ay sadya kong pinahanda bilang pasalamat sa birhen ng inyong pagdating. Don Crisostomo, ilang taon ka ba nawala sa Pilipinas? Siguro po mga 7 taon na rin. Hindi niyo ba nakalimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal na rin ang 7 taon. Hindi mangyayari yon. Ako marahil ay malimutan ang aking bayan, pero ako, lahi kong alahanin ang lupang aking sinilangan. Ano ang iyong ibig sabihin? Mahigit 1 taon na rin akong hindi nakakabalita sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano at kailan namatay ang aking ama. Nasaan ba kayo noon at hindi man lang kayo nagpadala ng telegrama? Nung kami ay ikinasal, nagpadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi niyo ba natanggap iyon? Malamang ay nasa Alemanya po ako ng mga oras na yun at sa Polonyang sakop ng Russia itong huling 2 taon. May nakilala na rin kayo doon? Wala po ako masyadong nakilala doon sapagkat doon ay hindi ako nagsasalita ng Kastila. Maliban na lamang kung ako'y nasa harap ng konsulado. Kung gayoy, paano kayo nakipag-usap doon? Ginagamit ko ang wika ng aking bayan, ang wikang Tagalog. Ginoo, marunong mo ba kayong magsalita ng Ingles? Nanirahan ako sa Inglaterra ng 1 taon at doon ay Ingles lamang ang aming ginagamit. Tila ay marami na kayong napuntahang bansa, Don Ibarra. Ngunit alin sa mga bansang iyon ang iyong naibigan? At ano ang pinakamahalagang bagay ang iyong nakita sa bansang ito? Bago ko puntahan ng isang lugar ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito, maging ang dahilan ng pag-unlad nito. At lagi kong napapansin ang kasaganahan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kalayaan. Kung gayon ay ang kalayaan ay nakakamit kung ang isang bayan ay may labis na pagmamahal sa sarili at sa kanyang mga ninuno. Yun lang ang natunan mo? Nag-aksaya ka lamang pala ng salapit sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam yung sinasabi mo. Ipagpatawad niyong lahat kung inaakala pa rin ni Padre Damaso na ako isang musmos pa rin
kagaya nung dati silang magsalo ng aking ama. Inata, mag-iingat kayo. Naway nagsilbing aral sa inyo ang sinapit niyong ama. Mukhang malapit sa inyong puso ang aking ama. Maaari niyo bang ikwento sa akin ang totoong nangyari sa aking ama? Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Ano po ba talaga ang nangyari? Alam ba ninyo? Batid ng lahat ang nangyari sa iyong ama. Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Ang ama ko? Nakulong? Siya ay namatay sa bilangguan? Teka lang, kilala niyo ba ang aking ama? Opo, si Don Rafael Ibarra, ang iyong ama. Akala ko'y malalaman niyo. Huwag kayong mabahala. Sa bayang ito ay di maaaring maging marangal nang hindi nabibilanggo. Nakakapagtakang hindi niyo alam pala na siya ay nakulong. Maaari po bang isalaysay niyo sa akin ang totoong nangyari? At kung bakit siya nakulong? Ikukwento ko sa inyo, sumama kayo sa akin patungong kwartel at isasalaysay ko ang nangyari sa iyong ama habang tayo ay naglalakad. Maraming nagmamahal sa iyong ama dahil sa likas nitong kabaitan. Ngunit marami rin ang sa kanya'y naiinis at naiinggit. Karamihan dito ay mga Kastila na sadyang masasama ang mga ugali. Ang mga mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway katulad ng ilang buwan pa lamang kayong umalis nang magkasamaan ng loob si Padre Damaso at iyong ama. Pinagbintangan ni Padre Damaso na hindi nangungumpisal ang ama mo gayong matagal na niya itong alam. Mula noon ay palagi nang pinasasaringan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing nagmimisa ito. Ngunit masasabi kong higit na marangal sa kanilang lahat si Don Rafael. Nang mga panahong iyon ay may isang kolektor ng buwis na dating artelyero. Tinanggal siya bilang artelyero dahil sa kasamaan ng kanyang ugali at sa kamangmangan. Dahil nga hindi marunong magbasa, magsulat, ay lagi siyang niloloko ng mga Indio. Inaabot nila ng pabaligtad ang kasulatan. Kunwari babasahin ito ng kolektor at pipirmahan na akala mo ay kinahig ng manok. Isang araw ay nagkaroon ng alitan ang iyong ama at ang kolektor. Ganito ang nangyari. Paano mo ba sabi? Ana? Bobo. Ano? Anong sabi mo? Bitawan ako! Namatay ang kolektor. Nakulong siya at napagbintangan na pilibustero. Marami pang kasalanan ang ibinintang ng mga kaaway niya sa kanya. Ang sabi ng doktor ay alta presyon ang kanyang ikinamatay. Ginawa ko na ang lahat dahil malinaw na wala talaga siyang kasalanan. Ngunit huli na pala ang lahat dahil namatay na siya sa loob ng ilang buwan. Malalaman mo ang ibang pangyayari kay Kapitan Tiago. Kailangan ko nang bumalik sa quarter. Hanggang sa muli, Ginoo. Maraming salamat sa impormasyon, Teniente. Oh Maria, bakit mag-isa ka lang? Tila malungkot ka. May inisip ka ba? Wala naman po. May naisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna? Para na rin makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa Anjigo? So, Sandi, pinsan, maaari ko muna makausap ang pamangkin ko? Nandiyan na ganun yung pang iniintay, Maria. Oh, nandito ka pala doon, Ibarra. Sige, mawala ako ha. Mawalan pala ako. Ako rin, may aasikasuhin din ako.
Mabuti naman at nakaisip kang dumalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi ka mawawala sa isip ko, Maria. Ultimo, sa panaginip ko ay ikaw ang aking nakikita. Naalala ko pa nga minsan akong pinagalitan ng kumpesor. Pero ikaw lang talaga ang umisip ko. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa iyo, Maria. Lalo na ang mga sinasabi ko ay mula sa aking puso. Kahit kailan talaga, napakabulero mo. Sandali, naalala mo ba ito? Yan ba yung mga sulat ko na binigay sa iyo bago ako umalis? May iba pa po ba kayong sulat sa akin, aking Ginoo? Ano ba mga sinasabi ko dyan? Maraming kasinungalingan. Sinabi mo dito na lang. Oo nga pala. Bakit? May problema ba? May kailangan pa pala akong gawin. Kailangan kong magtungo sa bayan para dalawin ang aking ama sa sementeryo. Humayo ka na, Ibarra. Hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon, ay ialay mo itong bulaklak sa libingan ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Ilang araw rin lang ay magkikita tayong muli. Humayo ka na, Ibarra. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, Maria. Mahal na mahal na mahal din kita. Lumakad ka na. Mag-iingat ka, Ibarra. Hihintayin kita. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin, Ginoo. Walang anuman, Ginoo. Pasensya na, Ginoo. At dahil hindi ko nadalaw masyado ang gilibing ng iyong ama, sapagkat ako ay nagkasakit at marami akong ginagawa. At sabi ni Kapitan Tiago ay siya ang mapapagawa ng nitso ito. Nilagyan ko lamang ito ng bulaklak at malaking krus sa punto. Halika at naroon lamang iyon. Pasensya na talaga, Ginoo. Okay lang ako, Ginoo. At grabe yung daan dito, di ba? Nandun, Ginoo. Loh, nasaan na ang puntod? Ang alam ko'y narito lamang yun, Ginoo. Mabuti pa'y magtanong tayo sa sepulturero. Ayun, sepulturero. Mabuti patanungin na lang natin ang sepulturero, Ginoo. Sige. Magandang araw sa iyo, Ginoo. Maaari po ba kami magtanong kung mayroon kayo nakitang puntod dito na may isang palatandaan na malaking krus at maraming bulaklak? Isang krus po ba na may malaking dabo at may nakataling yuntok? Yung tinanom sa may mga bulak. Opo. Maaari nyo ba kaming dalhin kung saan ang puntod na yun? Eh yun ba? Eh sinunog ko na yung krus na yun. Sinunog! Teka, bakit sinunog? Dahil ito ang sabi ng kulang malaki. Yung kulang nananalo, si Padre Garote. Kung gayoy, nasaan na ang puntod ng aking ama? Siguro na may naalala mo kung saan mo ito inilibing. Ngunit wala na ang bangkay na sinasabi na dyan. Hinukay ko na ito at inutos sa akin ng kurang malaki na ilibing ito sa mga libingan ng mga insik. Nung gabing yun ay umuulan eh. At ginawa mo naman? Di ko po nagawa yun. Kaya huwag na kayong magalit sa akin. Naisip kong itapon na ng bangkay sa ilog kaysa mapasama pa sa mga insik. Ikaw ay isagsawing palad! Pasensya na sa nangyari sa iyong ama, Ginoo. Donibara, Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? wala akong ginagawa sa iyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo! Wala nga po akong ginagawa sa inyong ama. Baka ang kurang pinalitan ko na si Padre Damaso ang tinutukoy niyong may maling nagawa sa inyong ama. Patake mo pang lubid, Crispin! Kuya, ayoko na dito. Natatakot ako. Umuwi na tayo. Doon sa bahay ay hindi ako natatakot. At doon ay hindi ako sasaktan. At doon ay hindi ako pagbibintangang magnanakaw. Hanggang kailan tayo ganito? Kuya, sana pagka-uwi natin ay magkasakit na lamang ako.
para alagaan ako ni nanay at hindi na niya ako pababalikin dito sa kumbento. Ikaw din kuya, sana magkasabay tayong magkasakit. Crispin, ano ba yung iniisip mo ha? Huwag! Kung magkakasakit tayo, mas lalo tayong mahihirapan. Iisipin mo kung paano mamatay si nanay dun sa sama ng loob at tayo naman sa gutom. Gusto mo ba yun ha? Magkano ba ang sweldo mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki ang nabawas sa mga patuloy na pagmulta. Kuya, bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw kong mga salapi. Sisiraan ka na ba ha? Sabi na sa Kristal Mayor, 2 onso ang kinuha mo. Katumbas yun ng 32 piso, Crispin. Hindi ko kayong bayaran yun. Di kulang yung sinisweldo natin dito. Sabi ng sakristan mayor ay papatay niya daw ako sa palo kapag hindi ko na ilabas ang kwarta. Kuya, kung nasa akin man iyon, hindi sana matagal ko nang ibinalik. Ay nako, sana lang talaga, ninakaw ko na lamang ang mga salapi. Ang kinakatatakot ko lamang ay baka malaman ito ni nanay. Basilio! Ikaw ang minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo na ilalabas ang iyong ninakaw. Ngunit may pahintulot na po kami. Hinihintay na po kami ng... Hindi! Mamaya alas 10 ka pa makakauwi. Ngunit Mayora, bawal na pong lumabas ng alas 9 pa lang. Baka mahuli kami ng Guardia Civil at tsaka malayo pa pong aming bahay, malayo pa pong aming lalakbayin. But, inutusan mo ba ako? Ito ang tatandaan mo! Mas mataas ang posisyon ko sa inyo! Isaksak mo sa puti mo! Kaya wala kang karapatang diktahan ako! Naintindihan mo ba? Mabuti naman kung ganun. Maiiwan ka dito. Mamaya ka pa makakaalis. At ikaw naman, sumama ka. Kuya! Parang awa na po isang linggo na po kami hindi nakikita namin. Crispin! Sigurado akong magugustuhan ng mga anak ko yung inenda ko sa kanila. Asa na kaya sila? Oh, Pedro. Ikaw pala yan. Sino ba ang inasahan mo? Tabi nga. Pedro, para sana sa mga anak natin yung inihanda ko. Hindi naman Hindi ako kakain? Yun ba ang gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganun. Sige na, kumain ka na. Huwag na. Wala na akong gana. Kapag dumating ang mga anak mo, ipagtatabi mo ako ng pira galing sa mga sweldo nila. Nay, pag-gusto mo ko dito, Nay. Nay. Basilio! Nay. Basilio, ano nangyari sa'yo? Basilio, magpo ka muna. Ano nangyari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo? Nasaan si Crispin? Nay, ayos lang po ako. Ngunit si Crispin po yung naiwan sa kumbento, Nay. Naiwan sa kumbento? Bakit siya naiwan? Kinuha po siya ng sakristan mayor sapagkat pinagbintangan nila nagnakaw si Crispin at ayaw nga po nila ako pauwiin. Ngunit sa takot ko na baka ako'y mahuli ang mga Guardia Civil, ako'y tabakas naman, Nay. Hindi magagawa yun ang kapatid mo. Kapagid Diyos. Diyos niyo ang aking mga. Ang mabait ko si Crispin. Pinagbibintangan nila magnanakaw. Hindi magagawa ng kapatid mong magnanakaw. Hindi naman nila sinasaktan si Crispin doon. Maayos na siya doon. Sigurado ako, Nay. Ano ba? Sige,
kumain ka na muna at yan na lamang ang naitira na iyong ama. Ni tatay. Nay, pumunta dito si tatay, Nay. At umalis agad. Nay, tayo tatlo lang kayo magsama-sama, Nay. Ikaw, ako, si Crispin. Masaya man tayo namumuhay nang wala si tatay sa buhay natin. Di ba, Nay? Huwag mong sabihin yan, anak. Ayos naman tayo nang nandito ang tatay mo. Nawalan pa ako ng gana. Ako'y pagod at matutulog na muna, Nay. Mamaya na po ako kakain. Magandang hapon po mga Ginoo. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga Magtapat ka kung ayaw kitang barilin. magnanakaw? Nasaan na ang mga salapi na binigay sa iyo ng anak mo kagabi? Salapi? Anong... Huwag ka nang magsinungaling. Sabihin mo na lang kung saan ang mga anak mo. Mga Ginoo, si Crispin po ay hindi na po umuwi dito. Pumunta po ko sa kumbento kanina at ang sabi ay... Tama na! Ang mabuti pa ibigay mo lamang sa amin ang salapi na ninakaw ng anak mo at pababayaan ka na namin. Mga Ginoo, hindi magagawa ng mga anak ko ang magnakaw. At kahit na mahirap po kami ay hindi po nila magagawa ang binibintan niyo sa kanila. Ano ko po ang mga anak ko? Kung gayon man, sumama ka na lang sa amin. Hindi ako sasama sa inyo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan ang mga anak ko! Bitawan niyo ako! Nandito ko sa'yo. May dugo. Basilio! 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 Mga anak! Nasaan na kayo? Basilio! Christine! Huwag na kayo magtago kay nanay! Mga anak, halina kayo! Nagtatago na naman kayo kay nanay eh! Mga anak! Maria, kumanta ka naman para magkaroon ng sigla at lalakbay na ito. Malulungkot lang ang mga kinakanta ko kaya wag na lang. Ayos lang na malungkot. Ang importante hindi guys. Ang tahimik eh. Sige na Maria, pumayag ka na. Hay nako, sige na nga. Pero isa lang. La la la. Buhaya! May buhaya sa lawa! Ginoo! 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 Salamat, Ginoo. Hindi mo dapat ginawa iyon. Hindi ka dapat napadalos-dalos sa mga desisyon na gawain mo. Paano kung napahamak ka? Ngunit paano naman kung ikaw ang napahamak? Ano na lamang sa tingin mo ang mangyayari sa akin? Kung ako may napahamak at ako'y iyong sinundan, malamang ay kasama ko ng aking mga mahal sa buhay ngayon. Ang mabuti pa siguro ay umuwi na tayo. Hindi maganda ang nangyari at tiyak ako'y mga pagod ng ilan sa atin. Umuwi na tayo. Sino ang kahabag-habag na taong yun? May 4 na taon siyang ganyan. Naninirangan siya sa loob ng libingan ng mga insect. Sabi pa ng iba, nakuha niya iyan sa kanyang ina.
Ang sabi pa ng iba ay nakuha niya yan sa loob ng bilangguan. Lumalay siya sa mga taong ngunit pinapalo siya ng kapitan. May iniligtas daw kasi siyang batang nahulog sa kanal. Ang sabi pa ng kapitan na mas mabuti pang nahulog ang bata sa kanal kaysa magkaroon ng kepeng. Bakit mo yun nagawa, Maria? Kasi wala akong kayang ibigay sa kanya, kundi yun lang. Mama, tara magdasal tayo sa simbahan. Alam mo may mga anak ako at sadyang mababait. Tara, mama! Akala ko ba yung may ginagawa ka ng paraan upang matulungan ang babaeng iyan? Sa ngayon ay wala pa akong nagagawa. Ngunit nakausap ko na ang Cora at handa niya akong tulungan. Magdadasal po ako! Yung mga anak ko, hinahanap po ako! Teka. At saan mo siya dadalhin? Bakit mo siya hinuli? May kasalanan ba siyang nagawa? Malinaw na malinaw, Ginoo. Nagugulo siya, kaya siya aming hinuli. Mag-ingat ka kaibigan. Ngunit bakit? May nag-aambang panganib po sa inyo. Basta, huwag na po kayo magtanong at sundin niyo ang sinabi ko. Ito ay para rin sa inyo. Mga padre, Ginoo at Binibini, pagpatawad niyo, ngunit kailangan ko pang umalis. Nagpadala ng telegrama si Kapitan General at siya ay darating mamaya ikabanaw. Kailangan ko pang mag-ayos ng bahay para sa pagdating niya, sapagkat tatahanan ko siya itutuloy paalam. O Ibarra, kumusta naman yung paralang pinatatayo mo? Magandang tanong, Ginoo. Sa ngayon ay maganda naman ang takbo nito. At may iba ako. Sarap nitong kambing, no? O nga no, napaka-presko ng mga sangkap. Teka lang, sino bang nagluto nito? Yung katulong namin. Pwede bang mahiram yung mga katulong mo? Yan ang hindi pwede. Nandito ka pala, Padre Damaso. Magandang gabi, Padre Damaso. Magandang gabi, Padre Damaso. Halika, sabayan mo kami sa pagkain. Oh? Ano nga pala yung pinag-uusapan nung ako hindi pa nadating? Binabanggit po ni Crisostomo yung pagpapatay ng paaralan at yung mga arkitektong gumawa nito. Baliwala sa akin ang mga arkitekto. Natatawa ako sa mga taong kailangan pa ng serbisyo sa mga arkitekto. Ipinakita lamang nila na sila ay mga mangmang. Ako ang nagplano sa simbahan natin. Pero kailangan ng isang eksperto upang makapagtayo ng isang gusali kagaya ng paaralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Di ba't napakadali? Tapos kailangan pa ng isang dalubhasa. Nagpapatawa ka at Ginoo. Tingnan mo ang mga Indio. Kapag natuto ng kaunti, ay masyado ng panagat mayabang. Hindi sila nararapat sa mundo ito. Kaya naman, naparusahan ang mga magulang na mga yan na mamatay si Pilipan. Bawiin mo mga sinabi mo! Ha? Totoo naman ang mga sinasabi ko. Crisostomo, tama na! Hindi mas tao ang ama ko! Crisostomo, tama na! Tama na. Magandang gabi.
Nasaan si Ibarra? Ngunit wala pa po siya. Baka nahuli lang. Ganun ba? Si Padre Damaso. Hindi po siya makakarating. Ito na ba ang anak mo? Oo, si Maria Clara. Maiwan ko muna kayo at aasikasuhin ko muna ang aking mga bisita. Tawagin niyo lamang ako kung may kailangan kayo. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Iha, maswerte ang iyong mga magulang. Dahil marami akong naririnig ng mga papuri tungkol sa inyo, lalo na sa ginawa niyo kanina. Nararapat lamang na kayo'y gantimpalaan. Pero, Hayaan niyong patunayan ko na may gantimpala rin ang katarungan, hindi lang ang parusa. anong ibig niyo pong sabihin? Parating na si Don Crisostomo. Karangalan ko kayo'y magkaharap muli bago ako umalis. Mawalang galang na po. Hindi sa nakikisali ako sa inyong usapan. Ngunit General, baka nakakalimutan yung si Ginoong Ibarra ay isa ng ekskomunikado. Hangad ko ang mabilis na paggaling ni Padre Damaso. Nararapat na siya ay bumalik sa Espanya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ipagpatawad po ninyo, ngunit kailangan ko lang pumunta sa aking silid at may kailangan lang akong asikasuhin. Ngunit parating na si Ibarra. Hindi mo ba siya hihintayin? Hindi na po kamahalan. Mauuna na po ako. Ginoong Crisostomo, nagagalak akong makita ka. Maupo ka. Maraming salamat po, kamahalan. Huwag kang magalinlangan. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Isang malaking karangalan po ito para sa akin, kamahalan. Ipapaalam ko sa hari ng Espanya na karapat-dapat kang parangalan dahil sa layunin mong makapagtayo ng paaralan. Ngunit hindi ko na po kailangan ng parangal para doon. Napakabuti mong tao. Hanga ako sa iyo. Tukol naman kay Padre Damaso, huwag ka nang mag-alala. Kakausapin ko ang arsobispo at aasikasuhin ko ang pagka-ekskomunikado mo. Ipagtatanggol kita dahil sa pagmamahal mo sa bayan. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Ibig mo bang sumama sa akin pagbalik sa Espanya? Naniniwala akong hindi bagay ang bayan na ito sa iyong kalkalmuhan. Mas maligayang mamuhay sa sariling lupain kung saan namuhay na rin ang aking mga magulang. Kung yan ang kagustuhan mo, hindi na kita pipigilan. Pinapunta kita dito upang magkausap kayo ni Maria Clara. Puntahan mo na siya at papuntahin mo na rin ang kanyang ama dito. At maaari mo rin bang pupuntahin ang alkalde? Sige po, at maraming salamat. Kapitan General, nais niyo daw po akong makausap? Oo, huwag nang maulit ang nangyari sa pananghalian. Pangalagaan niyo ang kapakanan at kaligtasan ni Ginoong Ibarra. Bigyan siya ng kaluwagan sa kanyang proyekto. Ipaalam ito sa Alperes. Maraming salamat. Masusunod po. La 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 Marta! la la Tawagin mo nga yung baliw na yun. la 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 Sayo. Vamos, magkantar ikaw! Sayo. Sayo, sayo. Sayo. Ulo kanay palatiri imong nanay. Tama na! Tumigil ka na sa pagkanta! Hindi ako titigil sa pagkanta. Bye na! Bye na! Ikaw! Ikaw naman ang sumayaw! Hindi ako sasayaw. Ano ba? Magsasayaw ka ba o hindi? Ha? Sayaw! Hindi nga ako sasayaw. Hindi mo man lang ba ako babatiin ng magandang gabi? Marta! Marta! Bakit po? Bihisan mo ang babaeng ito. Pakainin at gamutin ang kanyang mga sugat. At huwag na huwag mong hayaang saktan pa siya ulit. At bukas na din ay ihahatid siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Konsolasyon! Bakit na naman ba? Mag-usap tayo. Ano naman ginawa ko?
Doon na lang tayo sa kwarto mag-usap. Oh, dumating na pala kayo. Oo, pasensya na natagalan kami. Salamat at dumating na kayo. Donya, Victorina, Dr. Tiburcio at Oo nga pala. Ipinakikilala ko sa iyo ang aking pamangkin na si Don Alfonso Linares. Pamangkin din siya ni Padre Damaso. Kinararangal ko pong makilala kayo, Kapitan. ganun din ako, Ginoo. O siya, dalhin ko na kayo kay Maria Clara upang siya ay magamot na agad. Padre, alam mo ba kung saan makikita si Padre Damaso? Maswerte ka at nandito si Padre Damaso, San Diego. Maya-maya ay narito na rin siya. Maraming salamat. Malala po ba ang sakit niya? Magagamot pa naman siya. Basta siguraduhin mo lang na maiinom niya itong ibibigay ko siyang reseta. Siguraduhin mo lang na iinumin yan araw-araw. Ginong Linares? Ginong Linares? Ano nga yun? Gusto ko lamang sabihin sa iyo na nandito si Padre Damaso. Maria Iha, anong nangyari sa iyo? Nag-alala ako nang lubos na malaman ko may sakit ka daw. Maayos naman ang kalagayan niya. Kailangan niyang inumin ang mga resetang ginamot sa kanya at syempre sa patupahin ang kailangan niya din. Kaya huwag ka na mag-alala. Kapitan Tiago, mauna na muna kami dahil marami pa kaming kailangan asikasuhin. Sige, maraming salamat sa inyo. Wala nga naman. Siya, iatid mo muna kayo sa labas. Ito ay isang masamang simula. Weh, nakakasuka talaga ang mga tao rito. Amoy-amoy mahirap. Ako bang pinasasaringgan mo? Paano mo naman nasasabi na ikaw ang aking pinaparinggan? Kung alam ko lang dati, isa ka lang na bandera. O sige. Pero, kumusta naman kaya yung kulot mong buhok? Abat, hinahamon mo talaga ako? Tama na yan. Mabuti pa ay umuwi na tayo. Hindi! Kailangang matutong ang babaeng ito kung saan sa lulugar. Ikaw, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako ay taga Maynila? Hindi nakakapasok sa aking tahanan ang Alperes dahil hanggang pintuan lamang sila. Ah, talaga? Hanggang pintuan lamang sila? Pero, pwede pumasok ang mga pilay katulad ng asawa mo? Talaga! Victorina! Konsolasyon! Tama na! Alam niyo bang napakalaking kahihiyan ang ginagawa ninyo? Pakiusap, huwag ka nang makialam rito. Ang mabuti pa ay uwi mo na ang asawa mo, Don Tiburcio. Pasensya sa nangyari. Pasensya na rin sa nangyari. Sige, mauna na kami. Bakit mo ba ako pinigilan doon? Alangan naman pabayaan ko kayo. Linares, Sandali lang. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? gusto kong hamunin mo ng duelo ang Alperes ngayon. Ha? Pero bakit? Gawin mo kung di ipagkakalat ko sa buong San Diego ang tunay mong pagkatao. Sige, gagawin ko. Oh, Doña Victorina! Kailangang hamunin ni Linares ang Alperes sa isang duelo. Kung di, huwag niya siyang ipapakasal kay Maria. Hindi nararapat na ikasal si Maria sa isang lalaking duwag. Yun lamang, Kapitan, hanggang sa muli.
Magandang hapon, senyor. Mabuti na lamang at pumunta kayo dito. Pupuntahan ko sana kayo ngayon dahil sa kambing na sumisira ng aming bakod. Sa susunod na sisirain ulit ng mga kambing ninyo ay babarilin ko na sila. Ngunit hindi yon ang pinunta ko dito, Ginoong. Naririto ako upang ipaalam sa inyo na nanganganib ang buhay ng marami. Mamayang gabi, may magaganap na pag-aalsa. Sino sa kanila? Sino? Pauulanan ko sila lahat ng bala. Huminahon kayo at makinig ng mabuti. May sapat pa tayong panahon hanggang 6 ng gabi. Nalaman ko ang pag-aalsa sa kumpisalan. May isang babae na nagsabing, sasalakayin nila ang kwartel, ang kumbento, kukunin ang mga paluan ng mga gwardiya sibil at papatayin lahat ng mga Kastila. Sabihin niyo sa akin kung sino ang babae at agad ko siyang ipapadampot. Ipagpatawad ninyo, ngunit hindi ko maaaring sabihin ang pagkatao niya. Ang kumpisal ay sagrado at hindi dapat ipinagkakalat, sapagkat ito'y malaking kasalanan sa Diyos. Kung gayoy, kailangan natin humingi ng tulong galing sa ibang pangkat. Iyan ang mas mainam na gawin. Oo nga pala, maaari niyo ba kaming padalhan ng 4 na gwardiya sibil sa kumbento? Makakaasa kayo, Padre. Maraming salamat, Ginoo. Mag-iingat kayo sapagkat mamayang gabi ay uulan ng bituin at krus. Aalis na ako hanggang sa muli. O Elias, tuloy ka. Ikaw pala yan. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Teka, may iba ako. Alam mo bang nakatuklas ako ng isang kawayan na hindi nagliliyab? Hindi ba? Hindi po kawayan ang dapat natin pag-usapan, Ginoo. Kailangan niyo pong iligpit lahat yan at tumakas rin kayo. Kung maaari, sinugin niyo po lahat ng mga kasulatan na magdadala ng kapamakan sa iyo. Kailangan natin magmadali. Teka, naguguluhan ako sa'yo. Ano ba ang nangyayari? Natuklasan ko po na magkakaroon ng pag-aalsa mamaya at ang iyong pangalan raw ang sisigaw ng mga magiging magsik na bayaran. Ang sabi ay, kayo raw ang bayad sa kanila. Kaya wag na mag-alinlangan pa. Tumakas na rin kayo bago mahuli ang lahat. Ngunit, saan ako pupunta? Kailangan ko pang puntahan si Maria ngayong gabi. Kahit saan, Ginoo. Basta, malayo sa lugar na ito. O sige, tulungan mo na lamang akong ayusin itong mga papeles ko. Ginoo, kilala ba ninyo si Ginoong Pedro Ibaramendia? Tama ka, Elias. Nuno ko siya sa tuhod. Pinakli lamang namin ang aming apelyido dahil sobrang haba nito. Alam ba ninyong siya ang dahilan ng pagkasawi ng aking angkan? Matagal ko nang hinahanap ang apelyadong ito. At tingnan mo nga naman, ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Makakapahiganti na rin ako. Dapat kang mamatay! Elias, uminahon ka. Mapag-uusapan natin ito ng maayos. Ibaba mo yan. Elias. Pasensya, Ibarra. Maghahanap lamang ako na bangka na maaring gamitin mo sa iyong pagtakas. Ipagpatawad ninyo, Ginoo, ngunit hindi ako makakasama sa inyo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mawalan ng buhay. Pero bakit mo ako pinapayuhan ng mga ibang bansa? Sa ibang bansa ay hindi kayo makakadanas ng hirap. Maaari kayong magtagumpay doon. Kung daranasin ninyo ang hirap dito, ay baka dumating ang panahon na kasuklaman ninyo ang iyong bayan. Hindi totoo yan. Kahit kailan ay hindi ko magagawa ang itakwil ang sarili kong bayan. Wala akong iniisip kundi ang makabubuti para sa bayan. Malamang yan ang sinasabi sapagkat hindi nyo po nadaranas ang paghihirap dito. Naniniwala ako na iniibig ninyo ang iyong bayan sapagkat iyon ang tinuro ng iyong ama. Ngunit sa panahon na makaranas kayo ng gutom, paghihirap at pag-uusig, ay baka kalimutan na ninyo ang iyong sariling bayan. Patawarin ninyo ako sa mga masasakit ang salita na nasabi ko, pero minumulat ko lamang kayo sa katotohanan, Ginoo. Minsan ay may lumapit sa inyo na isang kapuspalad, ngunit hindi ninyo siya pinakinggan, bagkus ay pinakinggan ninyo ang kanyang mga kaaway. At ngayon, ay tinutugoy sa nila kayo at tinuturing na kaaway. Magtago kayo, Ginoo, para natuklasan nila yung pagtakas. Sandali lamang, saan ka nagmula, Ginoo? Galing ako na Maynila, Ginoo. May ginagawa lang doon. Ganun ba? Sige, maaari ka nang maglakbay.
Huwag ka lamang magpapasakay sa iyong bangka sapagkat may isang bilangguan ang nakatakas at ngayon hinahanap na. Magkakaasa mo kayo, Ginoo. Mauna na ako. Crisostomo, tumayo ka na. Wala na yung kawal. Crisostomo, hinahabol na tayo ng mga Guardia Civil. Ikaw na mamangka at tatalon ako upang maligaw ko sila. Sige na, Ginoo. Huwag na kayong umalis at lumaban na lamang tayo. Wala tayong sandata, Ginoo. Sige na, tatalon na ako. Nay! 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 Basilio? Crispin? Basilio? Nay! Nay! Basilio? Nay! Nay! Crispin? Nay, ako to, Nay! Nay, si Basilio, anak mo, Nay! Sino? Hindi kita kilala. Nay! Hindi kita kilala. Nay! Ako to, Nay! Basilio, Nay! Ako to, Nay! Maglalaro na tayo dito. Baka nakauwi na sila. Baka nakauwi na yung mga anak ko. Ako to. Basilio? Basilio? Nay, ako nga yan. Sino? Sinong babaeng yan? Siya si Sisa. Ang aking ina. Sunugin mo ang bangkay ng iyong ina. At kung walang dadarating na sinuman ay hukayin mo ang mga ginto na ibinaon ko. Ariin mo iyon at gamitin mo iyon sa pag-aaral mo. Mamamatay akong hindi man lang makikita ang mahal kong bayan. Kayo mga nakasaksi nito, batiin ninyo siya at huwag sanang kalimutan kaming mga namatay at natanggol sa inang bayan. Alam na. Ipagtigan kita. Bakit hindi? Pagtigan kita. Ako'y maghihigan.
Panginoon.